Wala ho tayong mahabang pag-usapan ngayon mga ka-reaction update page. Nagsalita ho kasi itong former chief security ni BP Sara. Ayan mga update, basahin ho natin para mas malinawan tayo na hindi ho talaga nila kilala itong si Madriaga, yung naninira ho kay BP Sara na sinasabi nga nitong Madriaga na ito mga update na binibigyan daw ho nila o pinopondohan sila BP Sara ng mga, alam nyo na ho, ng mga alam nyo na ho. Ano nga ho ba yan mga ka-update? Walang iba ho kundi mga drug lords. Yan ho yung sinasabi ni Madriaga na pumopondo para sa kampanya ni BP Sara. Lahat ho talaga mga ka-update. Desperado na itong admin ni Marcos Jr. para siraan, pabagsagin ho ang kampo ni BP Sara, pabagsagin ho lahat ng mga kaalyado ni Pangulong Duterte. Tulad na nga ni Senator Bato mga ka-update, nakikita naman ho natin na dinadivert lahat ho nila ng issue sa mga kaalyado ni Pangulong Duterte. Dito rin kay BP Sara, para nga naman mga kabdit na pag dumating yung 2028, hindi ho makatakbo si BP Sara. Kaya mga kabdita, nagpapasalamat ho tayo dito sa former chief ni security ni BP Sara. Nag-step up pa rin ho, nagsalita na sinungaling itong si Marcos Jr. Kasi nga, hindi ho nila kilala si Madriaga. Mga kabdit, basahin na lang ho natin para mas malinawan ho tayo. Former PSG chief Jim Niembra, I don't know Ramil Madriaga, and as far as my memory serves me right, there was no such name in the PSG roster during my time. Retired Major General Jose Ariel Niembra, a former commander of the Presidential Security Group, stated mga kabit in a message to Times, he does not know Ramil Madriaga. Madriaga is the man whose recent allegation linking Vice President Sara Duterte to drug lords and Pogo stirred online bus. Ayan nga mga ka-update, malinaw na hindi ho talaga nila kilala etong si Madriaga. Sinasabi ho kasi na ito si Madriaga, isa ho siya sa mga security ni BP Sara. Tingnan nyo, lahat ho talaga ng kabalbalan. Desperado na si Bangag para tanggalin si BP Sara, para ma-impeach si BP Sara. Ito naman mga makakaliwa, mga pinglawan, dilawan, tuwang-tuwa ho yan. Kasi nga ho, pag Duterte yung nasasangkot sa isang issue, gustong-gusto ho nila yan para matanggal talaga si BP Sara. Bakit ho? Kasi ho, nagkakampihan na ho yan. Yung Bangag administration, tsaka yung mga pinglawan, dilawan, para patanggalin si BP Sara. Pero isipin nyo mga kabdit, kung si BP Sara naman, sangkot sa flood control, marami hong sinasabi. Etong si Reza Hontiveros, sila Pangilinan, lahat ho yan, sila Bamakino, may masasabi ho yan pag sa flood control na link si BP Sara. Pero dahil nga si Marcos Jr. lang yung nalilig at si Martin Romualdez, wala ho sila, tahimik ho sila, di ba? Tahimik ho sila ngayon. Dahil si Marcos Jr. yung dawit sa pagnanakaw sa flood control issue. Isipin ho kung si BP Sara pa yung nadawit dyan. Ang dami na naman ho nilang pinagdadaldal. Pero ngayon, dahil hindi ho nadadawit si BP Sara, tahimik ho sila. Kaya mga update, kung bago lang ho kayo sa ating channel, isang like, isang share, isang subscribe lamang ho. Malaking tulong na ho yan. Rekta na ho tayo, pag-usapan na ho natin. Ito ngang paglantag o paglabas ng former security chief ni BP Sara na wala ho talagang kakilalang Madriaga, kundi demolition job at paninira kay BP Sara. Kaya mga ka-update, reacta na ho tayo, wala na hong paligoy-ligoy pa. Nagsimula na po ang maagang demolition attack muli. The resurgence ng highly paid at well-organized na paggamit ng media, social media, trolls, mga bayarang mersenaryo upang tirahin at atakihin ang pagkatao at ang integridad ni Vice President Sara Duterte. Kaya sa puntong ito ay bibigyan po natin ng pagdidiscuss na ito. Itong inihayag ng kanyang dating chief ng Vice Presidential Security Group or BPSG na si Colonel Raymond Latcheca ng Philippine Army. Sapagkat idinadawit po ang pangalan ni Vice President Sara Duterte at ang BPSG patungkol po dito sa kunwari ay koneksyon sa mga kriminal na mga tao o grupo. The way the propaganda, distraction, and operations attack are being hatched out right now, no? Kung paano ito isagawa. Si Madriaga po, hindi ko to kilala pero nabasa ko lang po ang mga news tungkol sa kanya ay na-convict siya at mga kasamahan niya sa pangingidnap ng kanilang boss. May boss ito ng mga Chinese na negosyante at na tinira nila sa krimen na kidnap for ransom at nagkaroon po ito ng criminal conviction sa court. Nakakulong yata ito ngayon sa Bikutan, no?
sa Camp Bagong Diwa. Kung hindi ako nagkakamali, dahil under appeal o hindi pa na-remit sa National Bilibid Prisons. No? Itong si Madriaga ay gawa-gawang karakter ito nila na hinugot, binayaran, klaro naman po na bayad ito. At ang tumitira ngayon, itong si Jesus Paltic, no? Paltic dahil kahit abogado to, pero paltik ang mga utak. No? Pag sinabing paltik sa Bisaya at sa Ilonggo, piki. Piki ang takbo ng utak nito. At itong sina Boy AK-47, Ronald Lamas, na BFF ni Hontivirus. No? So the same na mga balahibo, magkabalahibo, magkauri, ang gumagamit nito. At kaya nga dapat natin ito ituwid, sapagkat alam natin na ito ay propaganda distraction, demolition job, at isang binayaran na organisadong pagwasak o tinatawag nating black propaganda operations, black ops, laban kay Vice President Sara Duterte, damay pati ang buong Duterte political camp. No? Maliban pa sa atake nila kay former President Rodrigo Duterte. Ayan. Ano po ang kabuluhan at halaga ng mga pagtutuwid na inilabas ng dating head or chief ng Vice Presidential Security Group na si Colonel Lacheca? Sabi niya, una, paano magkaroon ng otoridad ang isang sibilyan kagaya ni Madriaga para ma-involve sa pag-organize ng mga security team and security operations related sa pag-secure kay Vice President Sara Duterte. Ang bumubuo po niyan ay ang Armed Forces of the Philippines with the support of the Philippine National Police. Hindi man ito police, si Madriaga, hindi man ito military. So sino siya? Hindi man siya Defense Department official. Hindi rin po siya consultant ng anumang security unit. No? So imposible. Number 2, ang sino mang ma-assign o sino mang opisyal o tauhan ng Armed Forces of the Philippines at ng Philippine National Police sa anumang VIP security, kagaya po ng pag-secure sa Vice President o kaya pag-secure sa Presidente o Cabinet Secretary o Senador o Congressman o politiko, Mayor o Governor, dumadaan po yan sa tinatawag na VIP Security Protocol and Procedures. Chine-check po yan at biniverify. At kadalasan po ang nakaka-deploy dyan ay ang may mga training, background at may magandang record patungkol sa VIP Security and Protection. Kidnapper ito si Madriaga, kriminal. Hindi rin naman siya VIP security expert. So paano po siya naging involved sa VIP security group ni Vice President Sara Duterte? Kaya walang kwentang kwento ito. Subalit dahil pinapatulan, pinapalabas at pinapublish ng malalaking bayad na mga media corporation na ginagamit ni Marcos at nila Romualdez, at nai-interview itong si Jesus Paltic, no? Itong si Ronald Lamas, Boy. Ayan, isa pa ho yung mga media, mga kabit na nagpapakalat talaga. Kasi yung hindi naman natin nilalahat. Pero kadalasan kasi may mga porsyento ho ito. Sila Martin Tambaluslos, tsaka si Marcos Jr. Pag naglabas nga naman sila mga ka-update, bidang-bida ho lagi. Etong si Marcos Jr. at si Martin Romualdez, lagi hong bida yung mga yan, hindi ho natatalo sa mga binabayaran ho nila media. Kaya tignan nyo yung paninira kay BP Sara. Grabe ho, paninira. Grabe. Sobrang solid mga ka-update. Yung pinanggigigilan ho talaga nila. Yung gustong pabagsakin. Kaya maririnig naman natin sa mga matatanda, ganyan pala yung ugali ni Sara Duterte. Siyempre ho, maniniwala yung halos karamihan dahil nilalabas yan sa TV, sa television. Diba? Marami ho naniniwala dahil nga propaganda, paninira kay BP Sara. Diba? AK-47, feeling NPA na hindi naman nag-NPA, lumalabas na parang may valid issue patungkol dito. Pero kung susuriin natin ang kaganapan at mga sirkumstansya at ang mga batayan patungkol sa standard kung papaano nagbubuo ng security team at VIP security protection, ay talagang lagapak na lagapak, zero. Walang koneksyon, walang batayan, at walang anumang pagkakahawig
na pwede mong gamitin o pwede mong dugtungan itong convicted criminal na si Madriaga. Okay? Pangalawang punto ni Colonel Lacheca, ang mga organisasyon ng AFP at PNP na siya po ang mayroong mga VIP Security and Protection Unit ay hindi po gumagamit ng mga sibilyan sa pagsasagawa ng pagbubuo ng mga deployment and assignment, sapagkat yan po ay internal sa organisasyon ng AFP at PNP. So dahil isang sibilyan at isang convicted criminal itong si Madriaga, saan siya nanggaling? Saan niya hinugot ang kwento niya na siya ay naging bahagi ng proseso sa pagbubuo ng mga deployment and assignment ng mga security team para kay Vice President Sara Duterte, samantalang hindi siya miyembro ng AFP at PNP at the very minimum. At wala din po siyang background, training o anumang record na siya ay expert o isang consultant at marunong sa VIP Security and Protection. Wala din po. Hinugot lang talaga ito sa puno ng bayabas o kaya dyan sa likod ng sagingan ni Jesus Paltic at ni Boy Lamas, Ronald Lamas, ang kwentong ito. Okay. Pangatlong punto ni Colonel Lacheca. Ang record ang magpapakita kung totoo o hindi na mayroong isang Madriaga, Raymond bang pangalan nito, hindi ko, kung mayroong isang Madriaga na na-deploy, nakatrabaho o nagkaroon ng ugnayan sa security team o anumang security operations and activities para kay Vice President Sara Duterte. Wala silang may pakitang record eh. Laway. Bumubula ang laway nito ni Madriaga at ng mga handler operators niya na pinupunduhan ni Marcos at Romualdez. So, bakit natin tinatalakay ito? Sapagkat nais nating ipaunawa sa ating mga mamamayan na desperado na po ang gobyerno ni Marcos para mag-survive sa malubha at karumaldumal at hinayupak na uri ng krimen sa pandarambong at pangungurakot nila sa kabanang bayan. Na pati po sa international level, wala nang naniniwala pa sa gobyerno ni Marcos sapagkat ang tingin sa kanya magnanakaw, mangungurakot at mangungulimbat, adiktos pa. That is now a common and widespread public perception on Marcos. Hindi lamang sa Pilipinas, kundi pati sa pang-international na community. Sorry, wala pong karispe-respeto ang mga gobyerno sa labas ng bansa kay Marcos. Kung kaya, lugmok ang pamumuhunan, gumagapang ang ekonomiya, bagsak po ang mga negosyo at investment sa Pilipinas, pati ang turismo. Ito ang nais gawin ni Marcos sana, na ang attempt sa pagsasagawa nitong marumi at binayaran ng todo-todo na demolition attack laban kay Vice President Sara Duterte ay gagamitin niya po sana ito para magkaroon ng political manipulation and maneuver. Para i-distract ang atensyon ng taong bayan, mag-create ng intriga at iskandalo laban kay Vice President Sara Duterte. Pero nagkamali siya eh. Hindi po bobo ang mamamayan. Ang taong bayan, ang mga Pilipino, nag-iisip. So, yun palang foul na kaagad. Paano nagkaroon ng security na ang isang kriminal at involved sa kidnap o ransom, yun ang papatulan ng Vice President. Ang nagbubuo ng kanyang VIP Security Protection, Armed Forces of the Philippines at mga Philippine National Police, hindi man ito miyembro ng police at ng AFP. Sindikato pwede. Hindi naman sindikato si Sara Duterte. Ang sindikato, sila Martin Romualdez at sila Marcos.
Sila po ang itinuturo ni Saldico na mayroong involvement sa sindikato. At sila nga ang pinakasindikato na umiiral ngayon sa gobyerno ng Pilipinas. Ayan. So, maraming salamat at nagsalita na rin po itong si Colonel Lacheca. Si Colonel Lacheca po ay isang PMA graduate. Ito po ay trained at respected na senior officer sa Armed Forces of the Philippines. Mas kapanipaniwala po ang kanyang pagpapaliwanag at pahayag kung ikukumpara dito sa mga trolls at mga binabayaran na mga asong ulol ni Marcos at ni Romualdez. No? Yun nga po, asong ulol dahil pag binayaran mo, nagiging ulol. At pag dinagdagan mo ang bayad, nagiging asong tahol, ulol na, at mahilig pa tumahol ng kasinungalingan. You can only make something become truthful kahit papano, kahit nagsisinungaling ka at hindi mabubuking ka agad kung tumutugma ang mga factors o datos at impormasyon. Pero ito hindi tumutugma eh. Talagang baluktot at pilit na ginamit itong kwento ng laway ni Madriaga na isang convicted kidnap for ransom criminal para namang magsagawa ng dirty black ops o maruming political and propaganda demolition attack versus Vice President Sara Duterte. Ang pagkakamali nila maliban sa ina-underestimate ni Marcos at Romualdez ang taong bayan na marunong mag-analyze, marunong mag-isip at nakikita at mararamdaman nila kung tama o hindi ang mga ibinabatong impormasyon, ina-underestimate din po nila ang tinatawag nating tsamba nila or ino-overestimate nila ang tsamba nila. Paano nila mapagtatagmi-tagmi o paano nila mapagtagpo-tagpo ang kwento na hindi tumutugma sa pangyayari, karanasan, kasaysayan at aktwal na mga pamantayan ng mga bagay na gusto nilang isiwalat na kunwari katotohanan. Malayong malayo po na papatulan ng taong bayan ito. Pero bakit ginagawa ni Marcos at nila Romualdez itong mga despiradong hakbang? Maliban na sila ay desperado. Because ito po ang tinatawag na diversion and deflection. Iniiwas nila at inililihis at ipinapaling nila ang atensyon ng taong bayan. Mula sa kanila, papunta sa kalaban nila, which is ang tinitingnan nila palagi si Sara Duterte, si Rodrigo Duterte at ang Duterte-aligned political groups. At doon nila ibubunton ang atensyon ng pag-create ng public opinion. Yan ang ginagawa nila. Kahit na hindi nakapanipaniwala, walang batayang matuwid na dumudugtong sa karanasan at kasaysayan at sa pagiging likas ng mga bagay na umiiral upang magdugtong ang katotohanan, ipipilit nila. Dahil yun ang ibig sabihin ng diversion and deflection. Para lamang malito at maligaw ang atensyon ng taong bayan. Para lamang magkaroon ng mapag-usapan na hindi po makafocus sa pagsambulat ng mga iskandalo ng korupsyon at krimen ng pagiging family cartel of corrupt and plundering officials and individuals ang uri ng grupo na pinamumunuan ni Marcos Jr. Yun po ang gusto nilang ilihis, na ang mastermind, ang chief operator orchestrator ng paglaganap ng korupsyon at pandarambong, walang iba si Marcos Jr. Involved ang kanyang asawa na pakialamera at itinuro na rin ni Saldico na sindikato, ang bayaw niya na kapatid ng kanyang asawa, ang anak niya, ang pinsan niya na si Tambaluslos. This is a big family cartel of corrupt and plundering officials using the powers of the president. At mismo ang nagmamastermind at nakikinabang siya dito ng malaki sa mga nakawan at mga pangungulimbat na ito, si Marcos Jr. Yan ang issue na gusto nilang ilihis.
Yan ang issue na gusto nilang i-deflect. Tama. Kaya nila ito pinapasulpot ang kunwari konektado si Vice President Sara Duterte sa mga criminal elements kagaya nitong Madriaga. At ito ay ginagamit niya para sa kanyang mga pang-security operations, pero yun pala may connection sa krimen. Yun po ang storyline. But that is not in consonance or in actual comparative congruence o hindi tumutugma sa kalagayan at karanasan dahil ang kriminal na si Madriaga ay hindi po kailanman naging bahagi ng organisasyon ng Philippine National Police o ng Armed Forces of the Philippines. At doon po nanggagaling ang primary and main security team and protection na binubuo para kay Vice President Sara Duterte. At pangalawa, walang kasaysayan, walang record na involved ito ang tao na ginamit nila para mag-atake at maging instrumento ng kanilang propaganda attack. Walang VIP security expertise. Hindi rin po ito kilala ng mga security officers na lalo na yung naka-detail at nabuo ang VIP Security and Protection Team para kay Vice President Sara Duterte. At ang pangatlo, wala pong ganyang record o history si Vice President Sara Duterte na nakikipagsabwatan o nakikipag-usap sa mga kriminal. And the only time na naniwala siya sa kriminal ay nung sumama siya sa unit team ni Marcos Jr. Pero yun po ay nakatago pa noon ang pagiging sindikato nila Marcos at Romualdez. Pero kung ang pag-usapan tungkol sa mga ordinaryong kriminal na ito na ginagamit ngayon sa demolition attack versus the Vice President Sara Duterte, zero. Wala pong ganon na kasaysayan o record si Vice President Sara Duterte. So paano mo ngayon mapagtagni-tagni at mapagtagpo-tagpo ang kwento ng laway na hinugot nila Boy AK-47 Ronald Lamas na BFF ni Hontiveros at itong si Jesus Paltic na kwentong nanggaling sa sagingan o sa bayabas na pinaghugutan nila upang gamitin as an orchestrated, well-funded, and highly organized with conspiracy ng mga media contacts nila. Kaya ayan mga ka-update, hindi hulat na nakikita natin dyan sa TV, sa mga media, malaking katotohanan. Kadalasan ho kasi dyan, hawak ni Martin Romualdez, hawak ni Bongbong Marcos, at sinisiraan ang mga Duterte. Kaya mga update, kung meron ho kayo naging reaction, opinion sa naging pahayag netong si Ka Eric at netong former security ni BP Sara na hindi talaga kilala si Madriaga, pag-usapan ho natin sa comment section. Dito na ho natin tatapusin ang ating reaction video.